So ito mga kababayan, ito po ngayon ang ating pag-uusapan patungkol dito sa si Pebbles daw ay ipapatumba ni Tebes. Nako, at ni Chabet. Nako. Kasi mga kababayan, bago ko i-play, sabi ni Pebbles, pinagplanuhan daw siya na ipapatay ni Chabet together with Tebes kapag bumisita siya kay Ramil Madriaga sa BGMP. Ngayon, ang mangyayari daw, ito po, pakinggan ninyo. Nag-message sa akin si Charlie na wag daw akong dadalaw kay Caramel. Kasi kapag dumalaw ako, itong si Tebes, kukontakin niya yung assassin na papatay sa akin at paabangan ako sa labas para patayin ako. Oh, bakit? Akala ko ba hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo tungkol sa'yo, Chubby? Yung mga pasabog ko. So, ibig sabihin, totoo yung mga pasabog ko. Nag-message sa akin. Okay na po ba tayo? Ayan, i-check ko nga kung okay na tayo. Ayan, mga kababayan. Okay na po ba? Ayan, okay na ba? Ayan, okay na. So ngayon mga kababayan, so yun ang nangyari, no? Patungkol dito kay Pebbles. So hindi na po tayo magtaka kung sakali man may mga ganyang threat, no? May mga ganyang pangyayari. 'Di ba? Yung mga ganyan. So ulitin ko po ha mga kababayan kasi nga naputol tayo, baka kasi Nag-message sa akin si Charlie na wag daw akong dadalaw kay Caramel. Kasi kapag dumalaw ako, itong si Tebes, kukontakin niya yung assassin na papatay sa akin at paabangan ako sa labas para patayin ako. Oh, bakit? Akala ko ba hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo tungkol sa'yo, Chubby? Yung mga pasabog ko. So, ibig sabihin, totoo yung mga pasabog ko. Ganun pala yun, mga kababayan. 'Di ba? Pag may nangyari kay Pebbles, alam na kung sino ang may gawa sa kanya, 'di ba? December 1981. Oo. 'Di ba? Diyos ko. Actually, mga kababayan, medyo mabigat-bigat din kasi talaga itong mga binibitawan ni Pebbles, 'di ba? Kasi kita nyo, ang dami niya kasi mga binulgar. Kaya dapat talaga ingat siya, doble ingat siya. Dapat nga dito kay Pebbles, mag-abroad siya lumabas siya sa ibang bansa siya Tapos, 'di ba? Hangga't siya, no? Kaya naman niya siguro, no, mga kababayan. Habang nagtatrabaho siya doon, tapos magko-content siya, 'di ba? Marami namang pwedeng papasukan, 'di ba? Kasi mahirap mga kababayan yung mga ganyan, estilo niya. No? Kasi kakaiba yung mga content niya Nakakatakot talaga. Pero sa kanya kasi yan ang gusto niya, kung alam naman niya nasa tama siya at nasa totoo siya at may paninindigan siya, wala, hindi natin siya masisi. Kasi gusto niya yan. At yan talaga ang kanyang pinanumpaan na gagawin. No, bilang siya. So wala tayong magawa, no? Ang ating ma-advise lang ay mag-ingat siya kasi malalaking tao kasi. 'Di ba? Malalaking tao kasi mga kababayan yung mga binabangga niya. Oo, kasi tingnan mo si Kiko ngayon, kanina binulgar niya si Chabit, sino pa? Si Sara, 'di ba? Si Tebes. Mahirap. Oo, mahirap talaga mga kababayan. No? Kasi yung hindi natin alam yung takbo ng Tsaka dapat kay Pebbles dapat siya. Hindi niya pagsabihin kung saan siya, 'di ba? 'Di ba? El Juis or El Ju. Ayan. Submatalas. Ayan, may glove shoutout diyan sa Hi to all, let's catch up tapping the like button, share, subscribe, thank you, sabi ni Ma'am Brenda Barton. Umalis na kasi sa grupo nila at maraming alam. Kaya nga, 'di ba, Ma'am Bergie Natsui, yan nga ang problema.
Yan ang problema mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo, much better na magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon. Ang mahirap, yung magkaroon ka ng kaaway ngayon, magkaroon ka ng kaibigan ngayon, magkaroon ka ng kaaway ngayon na dati mong kaibigan. Kasi, yung mga baho mo, ibubulgar talaga. Oo. Naku mga kababayan, much better magkaroon ka ng kaibigan na dati mong kaaway. Kasi bakit? Walang sikretong malaman yan. Kasi hindi kayo magkaibigan eh. Ngayon lang kayo nagkakaibigan. Pero ang mahirap, yung kaibigan mo noon, nakaaway mo ngayon, good luck. Kasi kung ano man ang kwento mo, hindi ka patuli, hindi ka naliligo, tapos yung ilong mo hindi totoo, 'di ba? Talagang mabubulgar yan. Bakit? Yung hindi ka nag-aahit ng bulbul, malalaman niya yan kung ilang piraso yung bulbul mo, oo, kung paano kayo nagtsuktsakan at nagbingbangan ng asawa mo, kasi kinikwento mo eh. Pag nag-away kayo niyan, magdarating ang panahon na maging kaaway mo yan, lahat ng baho mo ibubulgar yan. Kasi nga, best friend is the best enemy. Ganun yun mga kababayan. Diba? Totoo yan, may kasabihan tayong ganyan. Kaya, sa totoo lang, no, much better magkaroon ka ng kaibigan na kaaway mo noon kaysa magkaroon ka ng kaaway na kaibigan mo noon. Kasi bakit? Nako, ultimo bulbul mong may uban, ibubulgar niyan. Ultimo tinga mo sa kagilid-giliran ng yung tawag doon, bagang. Ikikwento niyan. Ultimo nga, tutuli mo sa kaibuturan ng eardrums, ilalabas niya yan hanggat alam niya. Oo, di ba? Diyos ko. Kaya ngayon mga kababayan, sa dami-dami kasing mga ibinuko, di ba, ibinulgar ni Peebles, mahirap po talaga. No, mahirap. Mahirap ang sitwasyon ni Peebles mga kababayan pagdating sa mga ganito. Tayo na nanonood sa kanya, humahanga sa kanya, ay medyo naano tayo, 'di ba? Ang problema lang kasi mga kababayan, nakakabahala. Kasi sa totoo lang, kung hindi totoo itong mga sinasabi niya, edi sana pinailan na siya ng kaso, kinasuhan na siya. Bakit tahimik na naman? Siyempre, sasabihin agad niyan, sino ba naman si Peebles Ken para patulan at kasuhan? Sino ba naman siya? Ano bang mapala niyan? Oo, doon na tayo. Pero kung himay-himayin mo yan, imbestigahan mo isa-isa, nagmamatch kasi ang kanyang sinasabi. Kung naalala ninyo mga kababayan, siya din po ang naglabas, no, ng sikreto ni Sara at ni Ramil Madriaga. At siya din po ang naglabas nitong paglalangrab ni Harry Roque sa mga tao sa may Bataan. 'Di ba, sa Maribeles? Si Peebles, hindi pa ito lumabas sa social media, si Peebles na. Itong kay Ramil Madriaga, hindi pa lumabas ito, ay si Peebles na din ang nagbulgar. Itong kay, katulad kay Chabit, nung pinost niya na namimigay ng pera para may sumama sa one-time, big-time rally. Diba? Oo. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sabi pa naman ni Rudy Baldwin, meron daw sikat na vlogger na igurgurin. Sabi ko naman, hindi naman siguro sikat si Peebles. Bakit sikat ba siya ni Ibana? Sikat ba siya ni Tony at ni Alex Gonzaga, ni Sainab? 'Di ba? Sikat ba siya nitong mga vlogger sa Pilipinas na hindi naman. So, di ko alam kung ano yung sabi ni Rudy Baldwin. 'Di ba, mga kababayan? Kaya sa totoo lang, dubli ingat talaga si Peebles kasi mahirap po. No, sabi nga niya, wag daw siya munang bumisita. Minessage daw siya nung kaibigan niya na wag ni Charlie. Sino ba yun si Charlie? Mga kababayan, na wag tawag dito, wag daw bumisita sa BGMP kasi baka paglabas niya, pag nakita siya ni Tebes doon, tatawag si Tebes sa isang hitman, paabangan siya sa labas. Naku, yan mahirap si Peebles nakikilala kasi syempre Peebles yan, mababok niyan eh. Sino pa bang Peebles doon? Wala namang ibang Peebles. 'Di ba? Naku. Sabi ni Ma'am Ella. Oo, sino ba Ma'am Ella? Ano bang sabi ni Rudy Baldwin? Wala naman siyang sinabi doon na political vlogger. Ang sabi lang naman niya mga kababayan, ay sikat na vlogger. Wala naman siyang sinabing political vlogger. Naku, sino kaya? Ma'am Ima Batikos, hello po. At saka sabi nila sikat si Banatbay. Hindi po sikat si Banatbay.
Oo, alam nyo yung style ni Banat Bay pag nag-live yan? Wala kang makukuhang aral. Bakit? Lahat po ng style ng pagla-live ni Banat Bay or pagbablog, puro pambabatikos. Yung balita, malinis, hahanapan niya ng butas. Napansin nyo kadalasan? Wala akong pakialam kay Banat Bay ha. Oo. Kadalasan sa mga content ni Banat Bay, balita yan malinis. Hahanapan niya ng butas. Or else yung balita na madumi, hahanapan niya ng linis. 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Tignan ninyo, hindi katulad dito sa atin. Ano ba mga binablog natin, nire-reaksyonan natin? Yung mga kakaiba, yung mga pangyayari, yung mga nakakaano. 'Di ba? Mahirap kasi, mahirap sa totoo lang mga kababayan. Si Banat Bay, yung estilo ni Banat Bay sa pagbablog, kapag may makita siyang kakaiba, iko-content niya 'yan, 'di ba? Iko-content niya, tapos i-reactionan niya, hahanapan niya ng butas, tapos magpe-feeling siya na mas magaling siya doon sa ni-reactionan niya. Ganun yung style niya. 'Di ba? Pero tanungin mo, anong nakukuha mong aral doon? Wala. Yeah? Wala kang makukuhang aral doon. Oo, anong nakukuha mong aral? Halimbawa, katulad kay Rendon Labador. Sabi niya, si Rendon nagpasikat, may tinatawag na motivational rice. Oo, para daw mapursige ang mga tao bumili ng 100 pesos isang cup ng kanin. Tapos reaksyon na niya ganyan, kalaki ng katawan, tapos bakla, gumaganon siya. Siya ba? Babae ba? Lalaki ba siya? 'Di ba? Puro nega, mga kababayan. Kaya, sa totoo lang, huwag kayong humanga sa mga ganyan. Kapag may ginawa si PBBM na maganda, hahanapan niya ng butas. Hindi mo na lang pupuriin. Kaya puriin mo, ayun, at least, sa wakas, may nagawang maganda. Katulad kay Sara. Ako natutuwa ako kay Sara kahit papano pumunta ng bundok, namulot ng basura. At least gumalaw siya, no, bilang isang public servant. 'Di ba, mga kababayan? At least nakakatuwa, pumunta ng bundok, namulot ng basura. At least, kahit papano, hindi siya walang kwenta. Kasi pangit naman yung sumasahod ka sa tax ng bayan, tapos hindi ka gagalaw. At least, praise the Lord, thank you Lord, gumagalaw siya. Pumunta ng bundok, may bit-bit na sako, namulot ng basura. Di ba ang galing? Nagpapasalamat ako. Wala akong sinabing masama doon, hindi ko siya hinanapan ng butas. Hindi ako katulad kay Banat Bay. 'Di ba? Gumawa na nga ng kabutihan yung tao, sisiraan mo pa. At least nakita natin na pumunta ng bundok, namulot ng basura. 'Di ba, Ma'am Brenda at Ma'am Alaga? Ma'am Itchen Blue, hello po. Totoo po 'yun mga kababayan. Si Sara po ngayon, ang kanya pong adhikain ngayon or ang kanyang advocacy ay yung mamumulot ng basura po. Halimbawa, mapadpad siya sa lugar na to, may team siya, magbibitbit siya ng basura at ng sako. Kung may makita siyang basura, di ba? Nagtatanim ng puno. O at least, kahit papano, mga 10 years, 20 years from now, halimbawa, makulong man siya, di ba? Dahil sa impeachment or masali siya sa ICC, at least yung tinanim niyang puno, nakakatulong, hindi makakakos ng landslide, di ba? Pag may bagyong pumasok, doon muna sa puno dadaan bago tatama sa bahay. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. At least, katulad niyan, 'di ba? Hindi natin masabing ay si Sara elegante, ay si Sara hindi nasusuot ng peke. Sumusuot po siya galing sa Shopee. Bumili siya ng tsinelas galing sa Shopee. 'Di ba? At least nakikita natin na yung Vice President natin, katulad natin bumibili din ng mumurahing tsinelas, Shopee. 'Di ba? At least siniraan ko ba? Hindi po natin siya siniraan. Pinupuri po natin siya. At least kahit Vice President siya, kaya naman yung bumili ng Birkenstock, kaya naman yung bumili ng LV at mga lakos na tsinelas, 'di ba? Kaya naman yung bumili ng mamahaling tsinelas. Pero at least pinili niyang bumili sa Shopee kasi alam niya na katulad siya natin. 'Di ba? 'Di ba ang galing? Meron kaming Vice President na sumasabay sa flow ng buhay. Hindi siya nagsusuot ng mamahaling tsinelas. Kasi baka mangyari siya dun katulad sa pulis na nagsuot ng peke na luxury shoes tapos tinanggal sa serbisyo. Nakita ninyo, mga kababayan? Nakita ninyo yung pulis?
Oo, na-prank si nabulaga si Napolcom commissioner. Kasi ang akala nilang mahal daw na luxury shoes, ending peke pala. Kita nyo? 'Di ba? Oh. Kasi bawal pala 'yun kapag ikaw public official tapos magsusuot ka ng mamahaling sapatos. Bawal pala 'yun. 'Di ba? Oh, maraming salamat at meron tayong Vice President na may kwenta. Hindi katulad noon, 'di ba? So, at least hindi tayo pareho kay Banatbay. 'Di ba? Na nakikita mo nang gumawa ng maganda, sisiraan pa. Oh, halimbawa si Sara nagtanim ng kahoy. Sasabihin ni Banatbay, "We, nagtanim ka diyan." 'Di ba? Nagtanim ka ng kahoy. Bakit araw-araw mo ba yang diligan? Pag hindi na diligan yan, paano kung tag-init? Mamamatay yan, hindi tutubo, 'di ba? Ganyan. Kasi ang mga DDS advance yan mag-isip. Si Sara nagtanim ng puno, sasabihin agad nila, "Yes, nature lover ang aming Vice President." Siyempre si Banatbay pag narinig yun, si Sara, halinaw-linaw magsalita niyan, parang speech ng bangag. 'Di ba? Ganun si Banatbay. Tas nagtanim ng puno. Bakit araw-araw ba niyang puntahan yan at diligan? Paano kung tag-init yan? Matutubo ba yung puno? Paano kung tag-init ng isang daon? Walang ulan. Di namamatay yung puno. 'Di ba, mga kababayan? So, alam nyo na. 'Di ba? So, yun lang po yun mga kababayan.